Magandang gabi mga bata. Ako po ay si Cal Tolentino at ako ang inyong punong abala sa programang ito. Sa aming palabas ngayon, ibabahagi namin ang aming mga isinulat na dagli na ang aral ay may koneksyon sa mga tinuturo ni Jesus. Ang isinulat kong dagli ay tungkol sa pagiging isang mahusay na lider. Ito ay konektado kay Jesus dahil nakasulat sa Biblia na ginabayan niya ang mga apostol upang ikalat ang mabuting salita ng Diyos. Si Jesus mismo ay isang mahusay na lider sa kanyang panahon. Ang dagli naman ni Ralston ay tungkol sa pagmamahal sa isang ina. Ito ay konektado kay Jesus dahil minahal ni Jesus ng lubusan ang kanyang ina at pati na ang lahat ng tao sa mundo. Kahit na inaabuso na siya ng mga tao na nakapaligid sa kanya, wala siyang pinakitang suklam, kundi ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa kanila. Ang dagli naman ni Spiro ay tungkol sa pagiging matapat. Konektado ito kay Jesus dahil si Jesus mismo ay nagpakita nito. Si Jesus ay isang matapat na lingkod ng Diyos, hindi kailanman sinuway ang mga utos ng Panginoon. Ang unang dagli na ipapakita namin ay isinulat ko at tungkol sa pagiging isang mabuting lider. Ang totoong pinuno ni Cal Tolentino. Maraming taon na ang nakakaraan, isang kabalyero ang dumating sa kagubatan kung saan ilang mga sundalo ang sumusubok na maglipat ng isang punong kahoy na nakaharang sa kanilang daraanan. Galing ito sa malaking puno na natumba noong nakaraang bagyo. Hindi nila mailipat ang kahoy dahil napakabigat ito. Halos kalahating araw na nila itong itinutulak, ngunit walang tagumpay. Ang kanilang lider ay nakatayo lamang habang hirap na hirap magtulak ang mga sundalo. Nagtanong ang bagong dating na kabalyero sa nakatayong lider kung bakit hindi siya tumutulong. Ako ang kapitan dito! Leader ako! At ako dapat ang nagbibigay ng utos, hindi inutusan. Ang sagot ng lider ng mga sundalo. Ang bagong dating na kabalyero ay bumaba at nagpunta sa mga sundalo para tulungan sila sa pag-aangat ng mabigat na kahoy. Siya ang nakatulong sa kanila. Sa kanyang tulong, nailipat nila ang kahoy upang lahat sila ay makadaan. Tahimik na sumakay na muli ang kabalyero. Bago tuluyang umalis, nilapitan niya ang kapitan at sinabi, "Sa susunod na kailangan ninyo ng isa pang tagabuhat ng mabigat na bagay, ipatawag niyo lamang ang inyong presidente." Pagkatapos umalis ng kabalyero, noon lamang naisip ng kapitan at ang kanyang mga sundalo na ang kabalyerong tumulong sa kanila ay walang iba kundi ang pangulo ng kanilang bansa. Ang pangalawang dagli na ipapakita namin ay isinulat ni Ralston Tan at tungkol sa pagmamahal sa ina. Isang araw, gising na anak, maghanda ka na sa unang araw mo sa eskwelahan, ang malakas na sigaw ni Melinda. Opo, Nay, maghihilamos muna ako, ang magalang na sagot ni Popo. Bumaba si Popo sa kanilang hagdanan. Nay, ako na po magluto niyan, ang sabi ni Popo sa kanyang ina. Nagluto si Popo habang ang kanyang ina ay nag-aayos ng mga tinda nila para sa pagtitinda niya. Pagkatapos magluto si Popo, napansin niya na medyo matamlay ang kanyang ina. Nay, ayos lang po ba kayo? Ako na lang po. Maghanda para sa pagtinda ninyo, ang sabi ni Popo sa kanyang nanay. Ayos lang ako, huwag mo na ako alalahanin. Maghanda ka na sa unang araw mo sa eskwelahan, ang sagot ng ina sa kanyang anak. Sige po, medyo nag-aalala si Popo sa kanyang nanay dahil mabagal ang pagkikilos ng nanay niya. Hindi ito ordinaryo sa kanilang araw-araw na gawain. Nang matapos na silang kumain, nagpaalam si Popo sa kanyang nanay at pumunta sa kanyang paaralan. Makalipas ang 2 oras sa eskwelahan, tinawag siya ng punong guro. Ang sabi ng punong guro, Popo, nadala ang nanay mo sa ospital. Punta ka na kaagad sa ospital, Popo. Pumunta si Popo sa ospital, ngunit hindi na niya naabutan ang kanyang nanay na buhay. Nakita lang niya ang kanyang nanay na nakahiga sa kama at namumutla. Lumapit ang doktor sa kanya at sinabi, Popo, ito ang isang sulat galing sa nanay mo. Para sa'yo. Tinanggap ni Popo ang sulat at binasa niya. Para sa pinakamahal kong anak. Salamat Popo sa lahat ng mga tulong na ibinigay mo sa akin at sa pagbibigay ng pagmamahal mo sa akin.
Mahal na mahal kita. Galing sa iyong nagmamahal na ina, Nanay Melinda. Paalam, Popo. Hindi makakibo si Popo at tapaluha lang siya. Ang huling dagli na ipapakita namin ay sinulat ni Spiro Clemente at ito ay tungkol sa pagiging matapat. Ang pagsubok. Tapos na ang eskwelahan. Pauwi na ako sa aking bahay hanggang nasalubong ko ang aking paborong teacher. Best friend, merienda muna tayo. Medyo masama ang araw na ito eh. Kailangan ko kalimutan ang sabi ko kay Ginoong Santos. O sige, parang medyo tumatalo rin ang tiyan ko. Ang matuwang pagsabi ng guro. Pumunta kami sa sari-sari store at bumili ng pandesal at juice. Sure, ako na po bahala sa inyo. Medyo may sobra naman po ang baon ko eh. Ang matuwang pagsabi ko kay Ginoong Santos. Binayaran ko ang aming pagkain at nagpasalamat siya. Best friend, may pagsubok nga pala tayo bukas. Mag-aral ka ng mabuti, medyo mahirap ang mga tanong. Ang sinabi niya sa akin. Dumating ang susunod na araw at nagpagsubok kami. Hindi ko talaga maintindihan ang mga question. Hinulaan ko na lang lahat at pinasok ko ang papel ko. Sabi ko kay pare, medyo mahirap ang test ah. Okay lang yan, akong bahala sa'yo. Ibibigay ko na rin ang resulta mamaya. Ang sabi ni Ginoong Santos. Mamayang hapon, nakuha ko na ang resulto. Napansin ko na medyo may daya ang pag-check ng aking papel sa pagkuha ko ng A+. Sabi ko, best friend, medyo may daya po ang pag-check nyo sa pagsubok ko. Dapat po F ata ko eh. Sabi ni Ginoong Santos, alam ko yun, tinetesting ko lang kung tapat ka. O sige, papalitan ko na lang ang score mamaya. At bumawi ka na lang sa susunod ng pagsubok. Sige po, ang malungkot ko pagsabi. Mga bata, natuwa ba kayo sa aming isinulat na dagli? Sana naman may natutunan kayo at kayo rin ay makakasulat ng sarili ninyong dagli. Paalam!